Good morning po sa inyo, Attorney Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. Good morning, Attorney. Good morning po sa inyo, Sir Ted, kay DJ Chacha. Opo, and thank you again for your time. Ito lang po munang welga. Kumusta po so far ang report ng inyong mga tauhan sa field sa mga apektadong ruta kung meron man? Parang wala nga pong welga na ngayon. This morning, we're monitoring closely pa rin. We have assets ready to be deployed. Pero so far, parang wala naman pong effect. Yung usual na morning foot traffic pa lang din po. Pero kung may makikita po kaming volume ng pasahero na naghihintay ng masasakyan, agad po namin didispatchan. Pero so far, normal day na po today. Pero nakanda po tayo hanggang Friday. Opo, sige po, kumbaga meron kayong re-responde na maaaring sakyan ho ng mga may stranded kung meron man. Okay. Yes, anytime po, naka-preposition naman po yung ating mga asset. Okay, sige po. 600 plus po yan. Opo, ay good to know. Sige po, Chairman Artes, by the way, nagka-usap na daw ho kayo ni Sec. Gen Velasco ng Kamara tungkol po sa number 8 protocol plates? Opo, nag-usap po kami nung isang gabi at kagabi po nagkita kami ni Speaker tsaka ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico sa isang pagpupulong. Napag-usapan po namin briefly and he reiterated his request na alisin po sa karsada ito mga protocol plate number 8. Dahil hindi naman daw po ito otorisado, yan din po yung sinabi ni Sec. Gen Velasco na this Congress, wala po silang official na ni-release so far na protocol plate number 8. So, technically, lahat po ng protocol plates or lahat ng plaka o lahat ng sasakyan na gumagamit ng 8 na plaka na yan ay hindi po otorisado. Dahil either expired po yan or illegal na plaka. So, ang napag-usapan po namin, susulat po siya sa MMDA para po formal yung request at mag-guide kami kung ano po ang gagawin pag nakakita ng numero 8 plaka sa mga sasakyan. Okay, sige po. So maliwanag yan, wala pa silang nilalabas sa kasalukuyang kongreso ho ba ito? Meaning 19th Congress o ngayon taon lang ang pinag-uusapan? Hindi po. Sa buong 19th Congress po, okay, Kated, wala pa po silang inilalabas. So, pero sabi ho naman po nung aming siya makapanayang kamakailan lamang, maglalabas din sila ngayon. Printing na daw ho ang LTO ng new series of number 8 plates for this Congress. Opo, yan din po ay naming napag-usapan at ang amin pong usapan ay magko-coordinate din kami sa LTO. Okay. Kasi po yung mga bago pong plaka ay may QR code na Kated. So, titingnan po namin kung paano. Kung paano? Paano po para alam. Apo, nagpuputol-putol lang po tayo, Chairman. Titignan niyo kung paano po. Ano ho, Chairman? Filipino. Aalamin po namin kung paano namin Dali lang. Pakiayos lang yung linya. Sir, Chairman, sandali lang po. Medyo naapektuhan lang po siguro. Baka ho, mobile kayo o may interference dyan sa inyo pong lugar. Technical difficulty again sa ating telepono. Makinig lang ho kayo kasi maganda ito pag-uusapan natin. May mga hugot po tayo dito na baka po din, sabi nga ng iba, hugot din po ninyo habang kayo po nagtitiis sa matinding traffic sa Metro Manila. Okay, ayan na ba? Babalik natin. Andiyan na ba siya? Oras ngayon, 7:43 in the morning. Maganda umaga po, 7:42 sa ating pong, 43 sa ating pong telebisyon. Babalikan natin. Chairman? Ayan, wala pa rin si Chairman Romando Artes. Hopefully, maya-mayang kaunti, maibalik nga natin siya. Usapang 8. Ayan na, nagbabalik. Chairman, sige po. So, dito ho sa mga bagong series, mag-uusap ka ninyo kayo para po sa kung paano babasahin to, paano malalaman kung official. Meron po kasing QR code daw po yung ilalabas na plaka. So, makikipag-ugnayan po kami sa LTO. Kami naman po ay nakakonect na sa system ng LTO. Opo. At yung handheld ticketing device po natin ay may scanner. Uh-huh. So, pwede po naming madaling makita
kung fake or hindi yung plaka po in case na maglabas po ang House of Representatives. Alright, sige. So, Chairman, ganito po, no? Wala na ho tayong debate doon sa inilabas niyo hong informasyon kung sino po lamang ang pwedeng gumamit ng busway, na mga opisyal ng gobyerno. That's clear. Okay. Apo. So, ngayon po, higit sa lahat, paano ho ba natin dapat tinatangkilik kayo po bilang enforcer at kami po bilang mga mamamayan kapag po merong protocol plate outside ng busway? Protocol plate, that's 8, 7, etc. Paano ho ba ang turing ho ninyo dito? Sila ba'y, ang mga may protocol plate ho ba'y exempted sa number coding? Dapat po hindi pero aalamin ko po, protocol plates. Ang problema po natin, Kated, hindi na po natin nakikita kasi yung nakapatong kasi normally sa regular plate. Maybe we can clarify that with LTO kung paano po ang gagawin so far as number coding is concerned. Wala pa kasi sa LTO. Sa LTO ho naman kasi wala sila nang aming makapanayam si Attorney Vigor. Sabi niya, wala na, basically, taga-print lang naman sila ng planta. Tama po naman po yun. Siguro mag-usap kami regarding it and I'll consult a legal. Kasi po pag nakapatong na po yan sa regular plates, hindi na po namin makikita kung coding or hindi ang isang sasakyan. Attorney, ganito ho, para mas laro tayo. Yung pong mga protocol plate, kadalasan hindi pinapatong sa regular plate at ginagamit bilang main plate. Halimbawa, kahapon po, dalawa nakita ko, number 7. With all due respect, Mercedes-Benz, Audi na mamahalin, number 7. Okay lang, no problemo. Number 7, okay. Ang coding na number 7, tama ba ako, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thursday, 7. Thursday, okay. Number 7. Kung number 7 ba yung plate number nung kotse, hindi siya coding today. Okay, ito pa. Opo, maliban sa number 8, no? Number 8 din. Oo, kung 7, 8, kung bukas, kung today siya coding, wala ba siya hindi ba siya huhulihin sa paglabag sa number coding scheme? Paano po kung presiding justice, for example, number 10, 0 yun. Diba? So that's Friday. Diba? So kasi gusto lang natin na malaman dito. Total naman, sinabi po ninyo, dapat patas tayo dito sa busway. Sa pangkaraniwang kalsada sa Metro Manila, kami pong mga private motorist, awa naman ng Panginoon, kung kakayanin talaga, diba? Susunod ka. O maliban na naman kung emergency, kahit na coding ka, di na bali, humulihin ka kasi emergency. Paano ho ba dapat dito? Wala pa ho kayong panuntunan dito kung sila ba'y exempted sa number coding o hindi? As a general rule, dahil nga po hindi namin nakikita yung regular plate, hindi po namin kino-cover yan, to be honest with you. Like kunyari, 7 or 8, pag Thursday, hindi po namin kino-cover. But I will review po yung EO. Yung executive order, ano po? Opo, may executive order po kasi yan regarding protocol plate. At titingnan ko po kung ano po yung panuntunan regarding that. Kasi kaya nga po may protocol plate ay to give some protection or leeway para po diyan sa mga entitled na makakuha niyang protocol plate. Tingnan ko lang po kung covered yung number coding scheme diyan po. Hindi po. Attorney, ito po. Hawak ko itong executive order 400-A, no? Hindi ko lang alam po kung meron pang ibang issuance dito. Panahon po ito ni Ginang Arroyo. Dito po nakasaad lang, no? Opo, nakasaad lang ho dito yung pong provision na sinasabi dito, regulating the assignment and issuance of law-numbered protocol license plates to motor vehicle used by officials of the Republic of the Philippines. I, Gloria Macapagal Arroyo,
President of the Republic of the Philippines, by virtue, etc., etc., do hereby amend Executive Order number 400 dated January 18, 2005 as follows. Henceforth, Section 1, etc. So ito na po, officials and the number assigned. All, opo. Wala na po nakalagay dito whether meron silang exemption sa number coding. Opo, wala pong ganun pong mga provision ni opo. So dito I have to opo. study it, Katet. I don't want to give yung hasty comment about it without researching first. Mahirap po eh. Opo, sige. Makapagsabi ako ng mali. Sige po, naintindihan namin. Pero attorney, sige po, no, kung wala pa talagang sakto kung ano ba ho, kung sila ba exempted sa number coding, tanong din po namin, paano ba dapat ito? Ito kasi dito po wala namang sinasabi na hawi kayong lahat, di ba? Tumungo kayong lahat, paparating ang hari. Ano ba dapat po ang meron bang pribilehiyo in the first place? Kung maliban doon sa 5 yung mayroong gantong protocol plate, may pribilehiyo ba ito sa usapin po ng paggamit sa kalsada? So far, wala po akong nakikitang regulation or kahit ano na sinasabi na mayroong pribilehiyo. Although, I understand yung sa iba po, lalo-lalo na yung may mga convoy na may mga security threat. Like for example, kung PNP chief yan, alam naman po natin, delikado ang kanyang trabaho. May mga ganon din po kasing consideration, Kated, na amin rin naman pong tinitingnan at kinikilala. Okay, sige po. So pag-usapan din po natin maya-maya ng kaunti yung security threat at saka yung pong mga security nitong mga opisyal na ito. So as far as you're concerned, so ngayon po as we speak, wala ho naman pong pribilehiyo sa kalsada yung naka-protocol plate maliban doon sa 5 na binabanggit po natin. As in pwede silang hindi sila huhulihin kapag sila nag-beat ng red light, ng traffic light. Sila ba ay tumuntong sa motorcycle lane? Mga ganon, Chairman? Wala po kaming specific regulation. Wala po akong natatandaan or nakita so far na regulation po regarding yung pong mga naka-protocol plates nga po na yan. But I'll research on it and titingnan ko po. Aaralin ko po yan. Salamat sa pag-call ng attention namin about it. Opo. So far as educating your enforcers sa field, wala rin pong instruction, ano? Kasi kung ako naman yung MMDA enforcer, nakita ko yung plate nito number 16, 16. Diba? Kasama yan sa listahan ng protocol plate. So ako ba na enforcer, 6 ngayon, dapat Miyerkules coding ka. Di ba? Wala po kaming ganong instructions, Kated. So far. Ang protocol plates po ay masasabi ko with all honesty na hindi po namin kino-cover sa number coding na kung 16 siya, Wednesday ay covered siya ng number coding. So far, hindi po namin yan inuhuli. So, hindi nyo? Inuhuli po kung ng violation ng number coding kung 16 yung protocol plate at Wednesday, hindi po namin inuhuli. Okay, sige. At least po, sabi nga ninyo with all honesty, and thank you, sir, for being straightforward on this issue. So, sa ngayon po, dito ngayon sa umingay nga na issue ng mga umaabuso sa busway, ano po ang ating aasahan sa MMDA? So, sabihin po nitong mga protocol plates na ito, labas nung 5 pangunahing opisyal ng gobyerno, sa usapin po ng pagiging patas natin sa mga pangkaraniwang motorista na nagsasakripisyo po sa traffic at sumusunod sa batas trapiko, particularly po sa number coding scheme. Opo, tuloy-tuloy naman po yung operations natin sa busway. In fact, Hindi po. Chairman, my question is, dito nga po sa usapin po ng protocol plates. So, nag-meeting po kami kahapon noong team na nangangalaga ng EDSA busway. At maigpit naman po yung ating instruction. Sir, sorry po. Hindi po, labas na po ng busway, sir. Sorry po, ha? Sorry, sir. Yung sa labas ng busway po. Ano bang aming asahan ngayon, sir? Dito po sa i-review ko po yung aming pong polisiya
tungkol dyan. At i-advise naman po namin ang publiko, pati po ang aming mga enforcers, kung ano po yung aming mapagdesisyonan ng pamunuan ng MMDA, Kated. Opo, sige po. Kasi nga, di ba, para lang ho natin maklaro. Oo, kung meron ho bang magiging pagbabago ngayon at maabisuhan itong mga kagalang-galang na mga pinagpipitaganan nating binibigyan po ng protocol plates na ito, na dapat na silang sumunod. Kung number 11 sila, Lunes coding kayo. Di ba? And since executive order po yan, siguro we'll seek the guidance din po na Office of the Executive Secretary. Kung ano po yung magiging panuntunan namin regarding protocol plates. Salamat po naman. Opo, thank you. Ito po, kahapon, nakakita na naman din ako ng may mga escort. Dalawang tanong ko Una, yung bang nakamotorsiklong malaki na may blinker at nakachaleko ng HPG o anumang traffic enforcer, totoo kayang HPG ito? Totoo kayang police ito, naka-escort na ito sa isang sasakyan na pangkaraniwan po na SUV na kanyang binibigyan po ng giya sa EDSA at hinahawi kaming lahat? Ang panaisipan sa akin, number one, totoo bang pulis yun? Yung dalawang yun na nakamotor? Hindi ko po masagot yan. Hindi sir. Yan pong aking premise muna, no? Okay. And then, yung sakay nito, sino kaya itong pinagpalang ito na meron siyang escort? So, ang tanong ko po sa inyo bilang enforcer on the ground, sa pag-encounter ho ng inyong tauhan sa mga diwangwang na ito, meron ba hong pagkakataon na pwede bang malaman kung otorisado ba sila in the first place na may escort? Pangalawa, yung bang sakay nito ay otorisado ba talagang gumamit po ng wangwang? Kasi baka naman sa akin ding mga unang karanasan, baka naman pribadong individual lang naman ito. Baka naman ito chicks lang nung isang mayaman. Baka naman ito alam niyo ho, yung paano ba namin malalaman na ang humahawi sa amin legal, Chairman? Ano ho ang inyong payo sa amin? Hindi ko rin po masasagot yan kasi especially kung ibang ahensya, I'm not in a position to answer kung paano po i-determine whether or not legitimate yan at yung sakay ay legitimate din po na government officer. Oo nga, ano kaya maganda ho ninyong gawin dito bilang bahagi ng pagbabago po sa panuntunan ng MMDA to be fair to everyone, na ang mga diwangwang na ito, the escort na ito, ay lehitimo? Kasi mukhang ngayon po, para napapadalas yata, sir, may mga gantong diwangwang at hinahawi mga motorista. Kasi may rule naman po ang HPG regarding paggamit po ng wangwang at mga blinker. So, I think sila po ang mas makakasagot po niyan. Kasi tulad po nung isa naming operations, kasama po yung NCR head ng HPG, nung may napara po na may blinker at wangwang, agad po nilang binaklas at kinumpiska yung pong blinker at yung pong wangwang. So, baka mas maganda po sa kanila po kayo humingi ng guidance, Kated. Okay, sige po. So, tama nga naman, tatawag din tayo sa HPG. Pero sa panig po ng MMDA, dahil kayo po nga ang lagi pong nasa ground at ng mga enforcers, meron ba din po kayong, o ano man pong kaisipan ninyo, doon nga sa kapag may mga dumadaan po na may backup at may wangwang, particularly po kasi okay na yung disimulado lang di ba? Na alam mo may backup siya, disimulado lang siya. Pero may mga motorsiklo na mga backup, kayo po, wala kayong ngayon po naiisip na maaari niyong gawin para maiklaro lang ho itong lahat ng ito, para ho sa kapakanan po ng pangkaraniwang mga mamamayan na patas ang laban sa kalsada. Kasi po kami, Kated, ang rule lang po naman namin ay kung may moving violation, doon lang naman po kami nag-intervene dahil yan po ay part ng traffic management. So, insofar as yung may wangwang po or may escort, I don't think part po yan ng moving violation unless po
talagang may directive sa amin na lahat yan iharangin at hulihin dahil bawal tulad po ng ginawa ng House of Representatives. So, medyo stretch na po kung lahat yan paparahin namin without any basis po, Kated. Dahil kami po sa MMDA, ang talaga pong jurisdiction namin ay traffic violations lamang at yan po ay dapat moving violation. So, yun po mga violations talaga ng traffic laws. Sige po, natin. Ito lang po, for the sake of discussion, Attorney Chairman, moving violation ang sakop ninyo. Di ho ba, no? Yes. Okay, so, ang ginagawa nito mga diwangwang, swerving to, sa pangkaraniwang motorista. Kumaliwa ka lang ng kaunti, swerving ka na, di ba? Reckless driving ka na. Ito po, moving violation to kasi nanghahawi siya, ng swerving. So kapag ho ganun, hayaan na lang natin sila mag-swerving kasi meron naman silang hagad. Hello? Opo. Well, kung yan po ang kailangan din namin sigurong sabi ko nga po sa inyo, minsan may mga security concerns po yan. So, kailangan rin po na siguro namin i-review yan at i-konsulta sa atin pong ibang ahensya ng pamilya. Okay, sige po. Mas may jurisdiction po yan po sa mga bagay. Opo. Sige po, naintindihan po namin ang inyo pong sitwasyon, Chairman, kasi kami lang po dito ngayon sa mga reaksyon ng ating mga manonood at nakapakinig nga. Oo nga naman, na-obserbahan din po nila kasi ako din, nakailan na rin akong experience at Chairman na de-escort tapos bababa doon sa mall, di ba? Alam mo naman na hindi naman opisyal ng gobyerno o kaya naman po naman ay hindi naman dapat magmamadali kung pupunta ka lang sa mall, di ba? O kaya hindi naman emergency o importante lakad mo na para sa bayan, di ho ba? Yun po ang concern namin, kaya humingi kami ng guidance sa inyo kung paano ho ba namin dapat na uunawain ito. Sa panghuli po, ano po ang inyong payo po sa amin, kaming mga motorista na nagtitiis sa traffic habang hinahawi kami ng mga diwangwang na ito? Asahan po ninyo, i-review namin yung policy namin at kung kailangan makapag-coordinate sa mga ibang ahensya ay gagawin po namin para mag-guide kami. Alam niyo naman po, kami ay limited talaga sa traffic enforcement po lamang. Opo. Muli po, salamat po na marami, Chairman, for your understanding na ating pong inungkat ang isyong ito para po din sa kapakanan po ng ating mga mamamayan at unawaan din po namin ang inyo pong tungkulin at ang inyo pong gagawin para po maging patas ang laban sa lansangan. Opo, maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na malinaw itong mga ganitong bagay. At ma-review rin po yung aming mga polisiya. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po. Thank you, Chairman Romando Artes. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.